Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Verse 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So we can see that twice o 2 times na binanggit yung word na we faint not. Faint not. So that's why I would like to entitle this message, Why We Faint in the Ministry. So tanaon naton ro mga negative nga mga result kung haman sometimes naga-faint o nagapangluya kita sa ministry. Amen? So before kita makadto sa mensahe, let's pray. Ginoo, nagapasalamat kami sa sining sweet kag manami nga fellowship nga kung siin na i-share namin yung lahat ng mga testimony, mga ginagyan namon sa kami ay nagaumpisa pa lang kag makaron sa sitwasyon namon ay nakita namon ro pagpapala. I pray, O Lord, na ikaw Panginoon ang magbigay sa amin ng kalakasan. Narinig niyo po lahat ng aming mga panalangin, mga thanksgiving, and even, O Lord, our request. At tangi ikaw lamang po nitong makapagbibigay sa amin. At ngayon sa hapon na ito, ikaw po magpala ng mensaheng ito na makaremind sa amin na hindi kami mag-quit o hindi kami magpadala sa diablo, kundi mas lalo pa po kami magpatuloy. At sa pamamagitan ng fellowship nito, isa rin itong bagay para kami, Panginoon, ay magpalakasan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede na po tayo makaupo. So, why we faint in the ministry? So, itong 2 Corinthians, we do know, now, alam natin na ang nagsulat nito from 1st to 2nd is si Apostle Pablo. At itong letter na ito is para sa mga taga-Corinth. At ito sa 1 Corinthians, makikita natin yung defense ni Apostle Pablo sa mga naga-criticize o naga-question sa anang authority. At sa 1 Corinthians, makikita natin kung paano niya gin-review o paano niya talaga gin-expose yung mga kasalanan ng mga believers dito. But in 2 Corinthians, we can see the comfort na kung siin rebuke doon sa 1 Corinthians, dito naman ay makikita natin yung mga reasons aman kay dapat kita nga magpadayon sa ministry. Amen? So tama gid man, no? Iba-iba ro dealings ang Ginoo katon, iba-iba ang mga ministry na binigay sa atin, iba-iba yung mga tao na binigay sa atin. Now whether our ministry is small or big, but as long as we are in the ministry, dapat nating bigyan ng glory ang Panginoon. Yeah. So, but there are times, no, na hindi rin natin pwedeng maiwasan. Hindi rin pwede tayo magsinungaling na there are times in our life na kahit mag-isa lang tayo, maski sa prayer, daw gusto natin mag-quit. Amen? Na gusto natin mag-stop. Minsan ay daw, gina-question natin ang Ginoo, Lord, hamaan kay makarapa o mga member nga gintao sa aton. Sa akon. Amen? Aman kay makarang nga daw sa finances daw nagapangabudlay sa gihapon. Amen? Pero kung makikita gihapon naton, no, beyond sa grace ang Ginoo nga gintao, instead of focusing on the problems, why not focus on the blessings that we have from them? Amen? So that's why dito, yung pag-aaralan natin, bakit now sometimes we faint in the ministry. Pag sinabi pong faint, kung titingnan po natin yung real meaning ng faint, kung saan pa lipong yung tama na, malipong. Manlupay-pay. Malipong, no? Kung sobrang kainit, lipong ka. I don't know kung nalilipong man kita sa ministry. Manlupay-pay. Pagtanaw natin offering, 300, 100, lipong. Dismayado pa. Amen? Siyempre, aton manira ay puros pastor man. No? I praying to God kung ano rin mensahe. So, since we are pastors, pastor's wife, at mga men man sa church, alam natin kung ano yung mga pinagsasabi natin. Amen? So, yung word na faint means to lose heart. Okay?
Di ba tayong Pinoy pag sa basketball sa Gilas, Pilipinas, yung atin is puso. Kahit nga dihado kita, no, sa height o sa skills o sa advance training sa ibang bansa, yung Gilas may puso. No? Kahit matalo yan, pero lalaban. No? Pero pag sinabing faint sa Bible means to lose heart. Diba? Parang ganit, tambak ka yan, di ba? Sa basketball, pag tambak ka ron, wow, tarong pandaog, yes, di yung takasigaran. No? Pero kung may puso ka, mas itambak ka, abod ron. No? Amen? So, ganun yung parang lumalaban. Pero in a negative sense, yung faint is to lose heart. And then another is to give in or to give up. Lalong-lalo na to give in or to give up to the devil. Okay? So that's why, no, napaka mahirap itong mga sitwasyon sa ating mga man of God, mga pastor, once na mag-lose heart na tayo sa ministry. Amen? So, what are the reasons or possibility we faint in the ministry? So, ano yung mga reason or yung mga possibility na pwede tayong mawalan ng gana, mawalan ng puso sa pagbiministeryo? So, yung titingnan natin, yung whole chapter, kuha kita sa mga principles, ano rin mga ginlatag ni Apostol Pablo, hamaan kinag-faint kita sa ministry. So, we faint in the ministry, number 1, in verse 2. Tingnan po natin. So, huwag natin i-close yung Bible natin, dito tayo kukuha. Verse 2. But have renounced the hidden things of dishonesty. So, alam natin na ang kabaliktaran ng dishonesty is honesty. Not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Walang pandaraya. But by manifestation of the truth, katotohanan, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. That's why si Apostol Pablo, hindi siya nag-give up. He will never surrender to preach the gospel sapagkat alam niya na ang kanyang ginawali is matuod. Amen ba? So that's why, yung number 1 reason, bakit tayo nag-faint in the ministry? Because if we faint in the ministry, if we mishandle the word of God. Amen? We mishandle or we misuse the word of God. So hindi tayo katulad ng ibang kulto nga nag-announce lang na siya ay Son of God. Siya nang may-ari ng kaluluwa, sanlibutan o ng kaluluwa natin. Hindi ganoon. Amen? Na nagsugod lang sa kwarto, paglabas after 3 days, nagtukod na sing Iglesia ni Cristo. Ang Mormons, nagkutkot lang, nakakita si mga tablets na may mga sulat, nagtindog sa Mormon. At kung ano-ano pa. Ang Muslim, nagastan sila, nga sila gid matuod, pero 300 years before sila nag-exist, bago si Cristo. No? Which is mas solido nga eyewitness sila Pablo kag mga apostles. Kaysa kay Muhammad. Amen? So that's why, no? That's why kita nga mga pastors, no? We as man of God, hindi lamang ang ginapabugal nato through brand bilang Baptist or Bible Baptist or Fundamental Baptist. Sapagkat ang stand natin ito Amen. Amen. That's why we never, the reason why we are not surrendering, the reason why we are not giving up, no? The reason why we are still fighting, the reason why we are still preaching, the reason why we are still continuing, because we know that the word that we are preaching is true. Amen. Amen. That the person that we are preaching is true. Amen. 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 So, pero kung imimishandle natin yung salita ng Diyos, there is a tendency, possibility nga mag-faint din kita. Amen. Kung gagamitin lang natin yung salita ng Diyos, pwede tayo maging katulad ni Kibuloy. Amen. Na maging mayaman. Amen. But we never do that. Yeah. Amen. Sometimes, may mga pastors talaga na kahit alam na nagkasala na, hindi pa rin aalis sa pulpit. Amen? Pupulihin yung mga nagsasabing nagre-rebuild So we never do that, mga kapatid. So that's why, yan, nag-announce kita ako diri sa simbahan. Kung ang member, kung kamo ginadisiplina ko once na nagkaroon kayo ng immorality, pagsabi ko, pag ako nakakumit ng immorality, discipline me. Amen?
ako mismo ro mag-ano yan. Amen? So that's why we must not mishandle the word of God. Let us not misuse the word of God, no? Sapagkat alam natin na ito ay salita ng Diyos. Hindi natin dinadaya, hindi natin niloloko ang mga tao, kundi ginawali natin kung ano ro ginahambag it. Amen. Bible. Amen? Right. Secondly, para dali kita. Kaya kung i-preach natin whole chapter, ano ra, one day ra. Amen? Pero dalian lang natin, since nga fellowship man tayo. Amen? Kung pastor conference kita, hindi, no? Buhayan natin. Okay? Amen? Secondly, apat nga emra. Aman kay nag-offend kita. Secondly, verse 5. Ano po sabi ng verse 5? For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. So, why we paint in the ministry? We paint in the ministry if we become man-centered. Amen? Yan minsan ba, di ba, alam natin, may theology kita, may soteriology kita, amen? May ecclesiology kita, may demonology kita, tanan nga ano, logic. Pero yung isang mahirap na mangyari sa ating mga kapatid, no? Mga pastor, mga utod ko sa Ginoo, once nga naging apology kita. Apology. Di ba? Na nagiging man-centered, nagiging self-centered kita. Yeah. No? Hindi nangyari yung ministry kung hindi dahil sa akin. Ako. Diba? Minsan, din gani nga, gusto naton nga, ang member yagi nga, i-honor yagi kita. No? Minsan, piliton ginaton do member na suportahan yung yagi ako kay pastor ako. No? Minsan, nagiging ganun, nagiging man-centered. No? Why not let God, no? nga mag-move sa mga tagipusoon sa atong mga member, and then ang Panginoon na magpapagrow sa kanila. Amen? That's why, sorry again, kay medyo na katulga atong tutulan. So that's why, instead of being a man-centered, self-centered, let us be Christ-centered. Amen. Amen? That's why to believe sa atong mga preaching, hindi natin maalis yung gospel. Amen? Tapos yung mga member pag gano'n na, gospel winning pag gospel preaching pag ita. Amen? Nga si Kristo namatay, ginlubong paglabanhaw para kimo. If you backslide, go back to the cross. Amen? Ang sa ulihi, sinuro aton nga ginataas, si Jesus Christ gihapon. So why we should not be man-centered? So that the lost can see Christ. Para ang mga nadula, para ang mga unsaved, makakita kay Jesus Christ. Kaya ano nga ba sa verse 3 and 4? But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Okay? In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. O, sino nagbulag sa kanila? Si Satanas. Ang ano sabi diyan, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. No? Para ro mga unbeliever makakita nga si Kristo lang gid sarang makaluwas. May gin-review ka na kung yung people nag-testimony na save ako dahil kay pastor siya. Ay, Brad, ayaw paghambala ro yun. Bukod ako ro yung mga savior. Amen? So, ginaturuan ko, naluwas ka, paagi, kay nagtuo ka, nga si Kristo namatay kimo, ginlubo, ang nabanaw, agin batong mo imaw, bilangin mo ginuwag ang luluwas. Hindi nga gin-save ko ikaw, Brad. Amen? Napagin. So that others, no? So that others can be seen in our hearts and life. You know what? Hindi lamang nakikita ng tao na gabit-bit kita ng Bible. Kahit wala tayong Bible, we are a walking Bible to them that are lost. Amen ba? Walking Bible tayo eh. No? Sa testimony natin, no? Sa ating lifestyle nakikita kung si Kristo ba ay nasa puso natin. At ano pa, that the glory of God be seen by all. Amen? Hindi pwedeng apology per me. So kapag naging man-centered, naging self-centered kita, kag gusto naton nga dapat makara ako, madali gid kita mag-paint. Amen? So thirdly, para matapos kita, we paint in the ministry in verse 7 up to 15. Medyo mahaba-haba ano, basahin lang natin. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Amen? We are troubled on every side, yet not distressed,
We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about, excuse me, in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our bodies. So, dito lang tayo. So, number 3, ngaman, we faint in the ministry if we think that we are the most miserable in the ministry. Diba? Kaya si Apostle Pablo, tanawa bala. We are troubled on every side. Ano pagin? Distress, persecuted, no? Kung ano-ano pa. Pila ka bisis imong na shipwreck. Pila ka bisis imong naging bato. No? Mga halos ka mamatay mo sa by stoning. Ginpalo, nakulong. Ginforsake sa mga amigo na. Pero tanawin nato, no? Sometimes good man, hambay sa Bible, as we have received mercy, we faint not. So sa ministry, hindi dapat kita magkabuhi nga daw kaluluoy. Kundi magkabuhi kita sa kaluoy sang Diyos. Amen? Amen. Thank you, Brad. Bogi mo. Amen? Amen. Kapali si Brother Ashley, maliit pa siya. Hanggang ngayon, hindi ko siya. Amen. Yan talaga yung ano namin. Si Brother ABC. Okay? Sa din na kita? Minsan kung inaisip natin yung kita hindi miserable. Minsan pag nubo offering, miserable yun natin tabuhay. Di ba? Pero tanawa ba na kung i-compare man natin atong sarili, atong ministry sa iba, minsan na ano, ay hindi lang pala ako yung kawawa. Tama? Amen ba? Ngayon ko lang na-realize eh. Kahit suklay, wala. Mas blessed pa pala yun dito eh, man. Oo, Pero kung sa ako lang, kung iya lang ako, ay daw sabi ko daw miserable git kabuhi. Wa kami karon, wa kami karon. Amen. Wala ginagawa ka. Tulugan na yan. May piano kami. Tuon gid ba, no? Wala man kami niya, no. Wala. Di ba, amen? Wala mo. Hindi man kita mahambay ng miserable kay tanan kita may mga salakyan. Ha? Amen ba? May mga cellphone kita. May mga asawa. Sino pang wala asawa yan? Blessed, single Wala, may blessed. mga ano na eh. So ibig sabihin, hindi katulad during that time, kinapuso Pablo, talagang ang hirap nila. Amen? Hindi sila makasakay sa mga salakyan ng mga nanami. Wala kita ginakulong. Pero si Apostle Pablo nakasulat sa mga letters ang sa kulungan ni Pao. Tapos encourage siya pa yung mga believers, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amen? Minsan, miserable kita kung may mga young people, may mga members na nag-backslide sa ato. Diba? Pero kung titingnan natin, i-compare natin yung sarili natin sa iba, we are still blessed. Amen ba? May isang ganang kwento na isang tao, isang pulubi, gusto na magpakamatay. And then umakyat siya sa puno, malukso imaw, kaya sabi niya, ako yung pinakamiserable na tao sa mundo kaya gusto ko nang mamatay. So habang imawhay malukso na, may nabati imaw nga may nagatangis. At pagtanaw na sa idalom, may igto nga tao, isa man nga pulubi, ang putol ang put nga lima, kag ang siki, kag ang ginakaon na napatay nga dahon. Kaya pagtanto niya, ay hindi lang pala ako yung miserable. Meron pa pala. Amen? So kaya kung ano man yung mga ministry, na ano man yung mga problema na ating nararanasan, hindi lang ikaw yung nakakaranas niya. Let us remember that. Amen? Amen po ba? Sabi ko gani, kung ang young people, siguro naman niya i-handle ninyo, I don't know. Okay, tanawa, kasi lagi na sila. Pero pag yan, ginakigan ko, nasinggitan ko na sila. Buwa, kamuta. Amen? At minsan, may mga tao nga ginpalangga mo. Amen? Pero anong balik sa imo? Wala. Amen ba? So sometimes we are the most miserable, no? But look at this. In every negative, there is always a positive reason. Amen? Sa tanan nga mga negative, na mga sitwasyon natin, may positibo nga mga resulta. Ano sabi ni Apostol Pablo?
Ano sabi niya sa verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. Amen. Panami, no? Troubled sa every side, pero hindi siya nadi-distress. No? Ibang klase. We are perplexed, but not in despair. Strong mental health. No? Mental health. Ano pa? Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Yun yung kagandaan. Hindi naman tayo, porque may problema, wasak na wasak, wala nang pag-asa. No? Amen? So, ibig sabihin, no? Sometimes, iniisip natin na gusto natin baguhin yung situation. Pinapray natin sa Ginoo, Lord, please change our situation. But, ito yung learning dapat, no, kay Apostol Pablo, let the situation change us. Amen? In times of needs, ano pinaka-the best? Let us look unto God as our great provider. Amen? In spite of many troubles, mga persecution, God will protect us. Amen? Okay, so that's why, hindi lang natin pag-isipon nga kita ay mga miserable. Tanawa balaro title nga may una kita. Ang tama ro hamba ni Pastor Alan, yung ating posisyon, yung pinili nating ano to, na panawagan sa Ginoo, highest, pinaka-highest nga profession. Amen? Look at this, we are ambassadors. We are pastors. Amen? We are man of God. Hindi sinabi na man of Satan, but man of God. Amen? So, that is the third point. And then last point. Amen? Amen. Last point. Para dali kita. In verse 16, nabasa natin, for which cause we faint not. So that's why lahat na ginlatag ni Apostol Pablo from 1 up to 15, ito yung pinaka-ano niya, pinaka-reason. Kapag nakita natin yung 4 na word, is yung reason, ngaman kay wa imaw na give in, why he is not losing heart, no? But though our outward man perish, kahit na mamatay man itong katawan, magkasakit man yung katawan, yung laman na ito, but yet the onward man is renewed day by day. Grabe, no? That we have the Word of God, no? Na nag-renew sa atin. We have Christ who give us strength, no? Para kita ay magpadayon. Ano sabi? For our light affliction, which is but for a moment, ano sabi niya? Light, magaan lang na mga kabudlayan. No? Magaan lang, which is for a moment. No? Work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So, ibig sabihin, mamatay man tayo, mag-suffer man tayo dito sa mundong ito, no? May mga problema tayo sa mundong ito, pero pag andun na tayo sa langit, amen? Mas grabe pagit gali o ipakita i-minister sa Diyos. Amen? Okay? So, last point. Kaya gusto ko nga stress out why we faint in the ministry if we mind of the things that are temporal. Amen? If we are being mindful sa mga bagay nga temporary lang. Sometimes ano aton nga ginaisip, magkakutsi, lagi. Amen? Magka-manami ng mga lambong, magka-gadgets. Kasi kung yan yung pag-iisipin natin, minsan may pastor nga may amigo, maski kita siguro nagabang 5 years, 10 years, dapat makaranangagi ako. Amen? Kung doon daw atong isip, daligid kita mano. Pag-give up ron, paano kung ang programa, ang dealing sa Ginoo sa imo, 30 years pa kita makapabuilding. Tama ba? We can see a lot of missionary. I don't know kung tama si Livingstone. David Livingstone sa Africa nga wala gid converts. Pero sang namatay siya, abo na sing missionaries makaron kag nag-harvest it anang nga pag-sows na ibig sabihin sa anang pagtanom with word of God. Amen. Like si Jeremiah, for 40 years nga preaching, wala gid converts. Amen. Right. Agang kabudlay pa, wala pa sing jowa o asawa. Pero alam niyo, may purpose gani. May purpose eh. Kaya kung natuod din man, kung sitwasyon ni Jeremiah, ako may asawa, pag may mga anak pa siya, mas grabe, ro anang nga problema.
Amen ba? Kaya hindi kita aton anong dealing sa Ginoo sa aton. Nagareklamo kita naman kay kiri gapon atong congregation. Just what? Huwag natin isipin yung mga temporary. Amen ba? So, that's why the suffering that we have on this earth cannot be compared on the blessings that we will have in heaven. Amen. Ano pa rin yung last nga congratulations ang Ginoo sa aton? Thou good and faithful servant. Wala sinabi sang thou good and faithful nga kay nakabuild kay building ganito in congregation, no. Ang sinabi, thou good and faithful servant. Amen. So let us not compare our ministry to kasi kung totoo yan, kung i-compare natin, mahisa lang kita. Kanya-kanya tayo design. Amen? So, ganyan. Kasi, iba ang ministry dito sa New Washington, iba ang sa Malay, iba ang sa Makato, sa Kalibo. Amen? Iba yan. Kung titingnan natin, may iba't ibang problema. Dito, ang pinaka problema namin, yung people fornication. That's why sa preaching natin sa youth time, ang gintutukan ko, fornication. Kasi yung pinaka-main problem namin dito eh. Kapit sa dagat. Amen? Amen ba? I don't know sa inyong ministry kung ano yung problema. Kay Pastor Chagan, some good man. Amen? So that's why, no, we have different ministry. Let us not compare our ministry to others. Maybe there are seasons in our ministry. I don't know if yung ministry mo is hanggang ngayon is sowing. Sige, gihapon ikaw sing tanong. Wala problema sa Ginoo doon kung that is your ministry. Amen? Or maybe ikaw ay nag-aarado hanggang sa gihapon makaron. Yan sa katig-a sa mga tao sa imong lugar. Maybe andyan yung stronghold ni Satan. Maybe you are now watering, ginadisciple, ginapalago mo na rin imong mga members. Or maybe you are reaping or harvesting the blessings from God. Ano man yung seasons in life natin, amen? Let us still thank the Lord for that. Amen? So wag din natin sabihin na yung mga ministry na maliliit is put down na natin sila, no. They are still God's servants. Amen? If we have a greater ministry, amen, be a blessing siya po sa atin. Amen? So that's why, no, sabi, tama ro ba niya po sa Pablo, set your affection on things above, not on things below. So therefore, ang conclusion natin, instead of mishandling the Word of God, be truthful and faithful in preaching the Word of God. Amen. Amen? Huwag natin i-mishandle ang salita ng Diyos. Instead of being a man-centered or self-centered in our ministry or in our preaching, let us be Christ-centered. Let Christ be preached and seen in our lives. Amen? Amen? And then thirdly, if we think that we are miserable, think on how privileged and honorable our duty is. Amen? Abo kita sing privilege. Abo kita sing honor na pwede makuha sa Ginoo. And then lastly, if we are mindful on temporary things, let us set our affection on things that everlasting. Amen? Amen? So that's why the question is, are you fainting today? Are you losing heart in your respective ministries? Don't mag-give up ka na? Amen? Are you giving in? Gusto mo nang mag-quit? Nagapangluya ka na? So the challenge is, please don't give up. Amen. Please don't faint. Amen? Please don't faint. Never decide. Just keep on. Amen? Amen. So let's pray. Ginoo, salamat gid sa sining nga hapon nga kundiin ay gid pa-remind mo kami, O Lord, na kabay Lord nga bilang alagad nimo maging truthful kami kag hindi namon i-mishandle gid ang mga pulong. At Lord, buligi man kami na kung sometimes, O Lord, ay ginataas namon ramong sarili, minsan gusto namon nga ro sarili namon ro magkaroon ng entitlement. I pray, Lord, nga ikaw gihapon ro among maitaas kag mai-praise. Amen. Lord, kung naisip minsan namin
sa sitwasyon namin. Hay daw, miserable na kami, O Lord. Kami, Lord, alisin niyo po ito sa amin na tingnan namin at maging thankful kami of how privileged and honorable we are. And lastly, O Lord, help us, O Lord, nga hindi kami mag-focus, maging mindful sa mga temporal things, kundi mag-focus kid kami o Ginoo sa reward nga may una kami sa langit nga nagaulat sa amin. Lord, buligigid ang bawat isa. I don't know kung anong man ro among mga experiences, kung anong nababatsyagan nila, O Lord. But I pray that you will strengthen everybody. And thank you for this fellowship, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Good afternoon. Okay, so kuha kita offering. Offering. Tapos, after ka maano din kita. Meeting. Amen. Thank you for watching. Keep safe. God Okay, so bless. Bye-bye. proceed.